Bago natin simulan ang part 23, muli po ako humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. At hindi mawawala ang ating shoutout at sa mga hindi mababati sa susunod na lang po kasi masyado ng mahaba. Shoutout nga po pala kay Idol Nino Magayon at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Elmer Mentoring at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Old Cristondel at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Joseph Relucio at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Joel Gaming at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Cheryl at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Bril Bayube at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Joseph at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Rex J. Bautista at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Krisha at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Daisy Felices at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Krisha at shoutout sa mga taga Siargao dyan, manood na po kayo sa ating channel. Shoutout nga po pala kay Idol Romel Panganiban at shoutout daw po sa mga nagtatrabaho sa Canada. Shoutout nga po pala kay Idol Michael at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Marley Nang at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol Joshua Abalian at welcome po sa ating YouTube channel. Shoutout nga po pala kay Idol King Cats at welcome po sa ating YouTube channel. At bumalik tayo kung saan nakapasok na ang ating bida sa loob at kanyang napansin ang isang magandang carpet na nagpapahiwatig na ang lugar na ito ay hindi pa napupuntahan ng kahit sino at malaking tanong niya sa kanyang isipan kung ang direksyon ba na ito ay kung mas magandang daanan kaysa sa mga naunang daanan. Kaya't nagpatuloy na lang ang ating bida na bagtasin ito kung saan ito patungo at nang dahil inaalala niya ang kanyang kapatid, napapatanong siya sa kanyang isipan kung ayos pa ba ang lagay ng kanyang kapatid at sana'y hindi pa siya nahuhuli sa kanyang pakay sa loob ng dungeon na ito. At napahinto ang ating bida sa kanyang pagtakbo nang dahil sa napansin niya ang pangyayari sa kanyang likuran kung saan kinain ito ng kadiliman at nang dahil dito nagpapahiwatig ito na hindi na siya maaari pang bumalik mula sa kanyang pinasukan at malaking tanong ng ating bida sa kanyang isipan kung tama ba ang kanyang pinasukan nang dahil hindi na niya maaaring mabago pa ang kanyang direksyon at kanyang iniisip kung mayroon bang mas magandang solusyon sa kanyang sitwasyon ngayon. At may naalala ang ating bida kung saan mayroon nga pala siyang nakuwang mapa sa kanyang nakaraan na pinasukan dungeon at tingin niya mas magandang solusyon ang paggamit nito nang dahil napatunayan naman na niya ang bagay na ito nang huli niya itong nakita na ginamit ng kanyang kasamahan at nang dahil mayroon itong magandang abilidad na markahan ang lahat ng kanyang dinadaanan at malaking tulong din ito kung ikaw ay naliligaw sa loob ng isang dungeon na katulad nito. Kaya't malaking bagay ito para sa kanya at nang dahil dito mas mapapadali niya ang paggalugat ng dungeon na ito at hindi na niya magiging problema ang mga daanan dito at nang dahil halos parehas ang mga itsura ng mga daanan mas mapapadali niyang malalaman kung napadaan na siya dito. Kaya't makikita na natin ang system na iyong ginamit ang isang artifact na mayroong pangalan na Eye of Argos. At nang dahilan pa lang ang ating bida sa mga ganitong kagamitan hindi niya malaman kung papaano niya itong gagamitin kaya't hinawakan niya ito ng mahigpit at sinabing ipakita mo sa akin ang mapa kung nasaan ako ngayon. Kasabay ng paglabas sa harapan ng ating bida ang system windows, at ipinapahayag nito na ang kasalukuyan niyang kinakarunan ay hindi maipakita ng mapa nang dahil hindi pa naman ito nagagamit sa mga ganitong bagong lugar. At pahabol pa nito sa oras na makumplito ang pagkalugad ng dungeon na ito maaari itong magamit muli at madali na lang na maipakita ang mga tamang daanan sa loob ng dungeon na ito.
At nang dahil sa mga nalaman ng ating bida na pagtanto niya sa kanyang sarili kaya pala hindi masyado ito pinapansin ng mga matataas at mga kilalang tao ang mga ganitong bagay nang dahil meron pala itong limitasyon gaya ng dungeon na ito nang dahil mayroon tong sariling patakaran na hindi kayang baliwalain at hindi ganun madaling tapusin nang dahil sa mataas na antas nito at isa pa sa kanyang pinagtataka kung bakit sa simula pa lang na pagpasok niya kung bakit ang mga mamahalin potion ay iniwan lamang sa daanan at kung bakit ang ginagamit nilang palatandaan ay ang kanilang gamit na sandata upang umukit sa lapag ng mga marka at nang dahil pala hindi basta-basta umuubra ang mga ganitong mapa sa loob ng mataas na uri ng dungeon kaya pala napilitan sila gumamit ng ibang paraan upang hindi maligaw. At bigla na lang nagkaroon ng hindi matukoy na bagay at ang kanyang pinagtataka kung bakit ito ay patungo sa kanya kaya't iniisip niya kung ito ba ay isang bitag ng kwartong ito at nang dahil gumagapang pa rin ito papunta sa ating bida kaya't gumagawa siya ng mga hakbang patalikod na habang nakatingin dito upang makaiwas sa mga pwedeng mangyari. At nang dahil patuloy pa rin ito sa isang direksyon kung nasaan siya nakatayo at nang dahil nangangamba siya kung ito ba ay isang bitag ngunit ang kanyang pinagtataka wala naman siyang naririnig na anumang mekanismo upang ito ay maging isang bitag, kaya't nang dahil sa kanyang pangamba ginamit niya ang kanyang kasanayan sa assassin upang makapaghanda kung mayroon man mangyaring hindi inaasahan. At habang umaatres ang ating bida napasabi siya na kung bakit napakatahimik naman ng lugar na ito. At tulad nga ng pangangamba ng ating bida mayroon bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran na Soul Reaper, at ito'y dahan-dahan na bubuo. At nang dahil na kumpleto na ito sa kanyang buong formation naghanda na kaagad ito ng isang malakas na pag-atake patungo sa ating bida. Ngunit nang dahil mas maagang nagamit ng ating bida ang kanyang kasanayan kaya't madali lang niyang nalaman na mayroon kakaiba sa kanyang likuran. At binitawan na ng Soul Reaper ang kanyang hinandang patagang pag-atake patungo sa ating bida at nang dahil sa lakas nito nag-iiwan ito ng pulang sinag at nang dahil hindi ito tumama bumaon ito, sa pagkasabay ng pag-ilag ng ating bida. At pagkalayo ng ating bida naghanda siya ng isang mabilis na pag-atake patungo sa Soul Reaper. At nang dahil sa taas ng attributes ng ating bida madali lang niyang dinaanan ang Soul Reaper sa bandang ibaba nito, kaya't makikita na natin ang paghiwalay ng dalawang parte ng Soul Reaper. Ngunit sa kabaliktaran ng inaasahan ni Yeching mabilis lang bumabalik ang buong katawan nito sa dating anyo niya at sinabi ng Soul Reaper sa ating bida, na hindi uubra ang mga ganitong pag-atake sa akin kaya't huwag ka nang mangarap na mapapaslang mo ako gamit lamang ang mahinang paraan. At bumalik tayo sa ating bida na pilit niyang pinipigilan ang kanyang pag-atres na habang tinitignan niya ang Soul Reaper sa kanyang harapan at napapatanong sa kanyang isipan kung papaano ito nangyari kaya't iniisip niya kung ito ba ay isang ilusyon lang ngunit ang kanyang pinagtataka naramdaman naman niya ang katawan nito sa kanyang dagger noong dumampi sa katawan ng Soul Reaper. Kaya't napapaisip siya kung ito ba ay hindi tinatablan ng physical na pag-atake. Kaya't nang dahil sa ginawa ng ating bida sa Soul Reaper, nagpakawala ito ng isang malakas na pag-atake patungo sa ating bida, at mababakas natin dito ang malakas na pulang mga sinag papunta sa ating bida. At nang dahil sa lakas nito tinakpan ng ating bida ang kanyang dalawang tenga nang dahil sa nakakabinging tunog na kanyang naririnig. At nang dahil mababakas natin ang isang malakas na sound sa atak na tumama sa ating bida dahil nagdudulot ito ng physical damage sa kanyang katawan at nang dahil sa pilit na nilalabanan ng ating bida ang malakas na pag-atake dahan-dahan na naglalabasan ang mga dugo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. At nang dahil napapansin pera ng Soul Reaper na kinakaya pa rin ng ating bida ang kanyang binibitawang malalakas na soul attack,
Kaya't nainsulto ang Soul Reaper nang dahil ito palang ang unang beses na mayroong tumagal sa kanyang soul attack, kaya't nang dahil doon iniisip niya kung hamina na ba ang kanyang soul attack, kaya't dali-daling niyang dinagdagan ang kanyang ginagamit na soul attack patungo sa ating bida. Kaya't makikita na natin ang ating bida na sobrang nahihirapan, kaya't mababakas na natin ang paghihirap ng ating bida nang dahil sa natatamo niyang soul attack. At nang dahil dito napapaisip ang ating bida kung gaano katagal pa ang kanyang hihintayin bago matapos ang lahat ng ito kaya't pilit niyang nilalabanan matinding soul attack at nang dahil dito hindi na namamalayan ng ating bida ang tagas ng kanyang mga dugo sa kanyang mata, at napasabi na lang siya kinakaharap niya pala ang nagpapatupad ng batas ng dungeon na ito. At nang dahil dito mayroon siyang naalala sa nakaraan noong nakaharap niya ang ganitong sitwasyon, noong siya ay nagsisimula pa lang sa pagiging scavenger at sa kanyang pagkakaalala ito ay mayroon ng 3 taon na ang nakalipas. At bumalik tayo kung saan nagsisimula pa lang ang ating bida sa pagiging scavenger at siya ay napaupo nang dahil mayroon siyang napansin na gumalaw sa madilim na parte ng dungeon. At nang dahil dito hindi niya namalayan na kumalat na pala ang mga kristal sa lapag na kanyang kinokolekta mula sa mga halimaw na naiiwan ng mga hunter at pagtatakang tanong ng ating bida kung bakit mayroon siyang naramdaman na gumalaw sa madilim na parte ng dungeon. Kaya't muli niyang sinulya pa ng tingin ang ibabaw ng mga bato. At nang dahil sa kanyang naramdaman kanina na kung mayroon bang halimaw na natira sa mga hunter at kung magkataon man ay katapusan na ng kanyang buhay nang dahil masyadong malayo ang kanyang kinalalagyan mula sa mga hunter at mahihirapan na siyang makahingi ng tulong kaya't takot na takot siya sa mga maaaring mangyari sa kanyang buhay. At kanyang tinitignan mabuti ang mga ito at nang dahil nakita na niya ang kalayuan kaya't bumungad na sa kanya ang mga statue na parang angel, at pagtatanong sa isipan ng ating bida kung bakit ganito ang mga itsura ng mga ito bakit nakatingin sila lahat sa akin at parang nakangiti na may masamang gagawin sa kanya lalong tumayo ang kanyang mga balahibo nang dahil dito. At napabuntong hininga ang ating bida at nagpasalamat ng dahil mas maganda na ito kaysa naman sa isang halimaw na kailangan kong labanan. Kaya't isa-isa na niyang pinulot ang mga kristal sa lapag at isa-isa niyang inilalagay sa carton at upang may pagsama-sama ito. At napasabi pa siya kung bakit inaalala niya ang mga halimaw kung tutuusin mga nganib pa ang kanyang buhay kung mayroon man mawala sa mga kristal na ito nang dahil maaari siyang makulong or gawa ng masama ng mga hunter, na habang pinagmamasdan naman siya ng mga statua sa kanyang likuran. At napasabi ang ating bida salamat naman dahil hindi nagkulang ang mga kristal na aking kinukolekta simula kanina. At napasabi siya nakakamangha naman talaga ang mga kristal na ito at napapatanong siya sa kanyang isipan na napakaswerte naman ng mga hunter nang dahil mayroon silang mga lakas upang magkaroon ng mga ganitong kristal, na habang tinitignan naman siya ng mga patay gutom sa kanyang likuran at ayla walang magandang gagawin sa ating bida. At nang dahil muli niyang naramdaman na parang mayroon mga nakatingin sa kanya at parang mayroon gumagalaw sa kanyang likuran, kaya't dali-dali niyang nilingan ito upang makumpirma ang kanyang hinala at nang dahil sa kanyang paglingon biglang lumaki ang kanyang mga mata nang dahil sa kanyang pagkabigla mula sa kanyang mga nakikita. At bumungad na nga sa kanya ang malalaking statue na mababakas natin sa kanila ang kakaibang pag-uugali ng dahil nagtatawanan sila ng dahil sa pinaggagawa ng ating bida at napasabi pa ang isa na lumapit ka na sa akin na pilit inaabot ang ating bida. Kaya't napaisip ang ating bida kung maaari bang mangyari ito nang dahil kanina naman hindi naman sila gumagalaw. At tanong niya sa kanyang isipan kung anong mga klaseng mga halimaw ito dahil hindi naman niya akalain na maaari palang maging buhay ang kaninang mga estatwa kaya't nang dahil dito nanginginig ang kanyang mga tuhod habang umaatres dala na rin ng kanyang pagkabigla.
At nang dahil sa kanyang ginagawa na pag-atras hindi na niya namalayan ang kanyang kasamahan na nakatingin sa kanya at nang dahil doon napalingon siya sa kanyang kasamahan at Ayla pinagpapawisan ng dahil sa nagawa ng ating bida. At kanyang ipinaliwanag sa ating bida na ang mga statue na yan ay nagiging epektibo lang sa una kung ito ay iyong mapagmamasdan at oras na nasimulan mo silang tignan kailangan mo nang tingnan sila ng walang humpay at oras na malingat kahit saglit ito ay gagalawin patungo sa iyo. Kaya't ang isa sa pinakamaganda mong gawin sa sitwasyon nating ito huwag kang titingin sa likuran at ito'y pagmasdan lang at wag mong ikukurap ang mga mata mo patungo sa kanila. At sa mga narinig ng ating bida tinanong niya ulit ang kanyang kasama kung ganon nasa masamang sitwasyon pala tayo ngunit pahabol ng ating bida nahihirapan akong tingnan sila ng matagal nang dahil kahit isang sulyap lang ay tumataas na ang aking mga balahibo sa aking katawan. At nang dahil sa pagpapaliwanag ng ating bida, kaya't lalong lumaki ang mga mata ng kanyang kasama dala ng kanyang pagkabigla sa kanyang mga nakikita. At dali-dali niyang sinabihan ang ating bida na tigilan na niya ang pagtatanong at pagtingin sa kanya at dahil sa kanyang ginagawa mas lalo lang mapapahamak, kaya't sumagot na ang ating bida na sige pasensya ka na kaya't dali-dali ng nilingon ng ating bida ang mga statue. Kasabay nito bumungad sa kanya ang mga statwang bato, at tinutukso siya na gumalaw na at walang katotohanan ang mga pinagsasabi ng kanyang kasama. At pahabol pa ng isang estatwa kung akang tatakbo maaari ka pang mabuhay iwan mo na iyong kasamahan at upang mabuhay pa, isipin mo ang mga mahal mo sa buhay at malayo pa ang iyong mararating kung ikaw ay mabubuhay at huwag ng alinlangan pa. Kaya't nagsalita ng muli ang kanyang kasama na huwag siyang maniniwala sa mga sinasabi ng mga yan. Ang dahil sa oras na ginawa mo ang kanilang mga sinasabi, hindi ka rin makakaligtas ng buhay ng dahil sa kanilang mabilis na paggalaw patungo sa iyo at pagka nagkataon na yun kaya kanilang patayin sa isang pag-atake lamang, kaya't huwag mo silang papakinggan, kaya't napatanong na ang ating bida na kung ano ang mas maganda nilang gawin sa sitwasyon nila na ito. Kaya't dali-dali niyang inakbayan ang ating bida at sinabing ganito ang ating gagawin huwag tayong kukurap at dahan-dahan tayong atras hanggang makalabas tayo sa kwarto na ito naintindihan mo ba? Kaya't sumagot na ang ating bida na naiintindihan niya ang kanyang sinabi. Kaya't nagsalita na ang kanyang kasama pagbilang kung 3 sabayan mo ang aking mga hakbang ko patalikod good isa pa okay ituloy-tuloy lang natin ng ginagawa natin basta huwag kang kukurapa para mabuhay pa tayo. At makikita na natin na malayo na ang kanilang distansya sa mga estatwa at tuloy-tuloy lang ang kanilang ginagawa na pag-atras upang makalayo. Na habang makikita natin ang mga batong nagkalat sa likod ng ating bida, at ayun na nga nang dahil sa mga batong nagkalat na talisod ang ating bida dito, kasabay nito ang pagbagsak ng ating bida habang naibato niya ang kanyang hawak na mga kristal at nang dahil dito napanganga ang kanyang kasamahan at sinabing kung minamalas ka nga naman. At dahil sa pangyayari na ito mabilis nang gumalaw ang mga estatwa patungo sa ating bida at sinabing magaling ang iyong ginawa. At makikita na natin ang ating bida na dali-daling tumatayo sa kanyang pagkakadapa na habang tumakbo naman ang kanyang kaibigan patungo sa kahoy na nakausli sa kanilang dinaanan, at makikita na natin biglang tumakbo ang mga estatwa patungo sa kanila. At dali-dali itong hinayla pababa ng kanyang kasamahan at nang dahil isa lang silang karaniwang tao na hirapan hilahin pababa ng kanyang kasama ang bagay na ito. At nang dahil nagtagumpay naman siya sa paghila nito pababa at nang dahil doon dali-daling nagsarado ang daanan na habang naputol naman ang isang kamay ng halimaw, at napasabi ang ating bida kung nagawa ba nilang makaligtas sa mga halimaw na iyon. At nang dahil nakumpirma na niya na talagang ligtas na sila lumaki ang kanyang mga mata nang dahil hindi siya makapaniwala nang dahil nakaligtas sila sa ganun kahirap na sitwasyon.
At nang dahil sa kanyang nararamdaman na hindi maintindihan nagsama-sama na ang kanyang mga emosyon hindi niya maipaliwanag ang kanyang sayang nararamdaman at napahiga siya at sinabing nagawa natin salamat naman ng dahil ligtas tayo sa kamatayan. At masayang ibinalita ng kanyang kasama na maswerte siya nang dahil sa pagkakataong ito ay nandito siya upang mabuhay pa siya at kung nagkataon na iba ang kanyang kasama maaaring iba ang naging sitwasyon nila ngayon. At pahabol pa nito at napakaswerte natin dahil wala naman tayong lakas upang lumaban sa mga ganong halimaw at tayo ay isa lang naman tagapulot ng mga basura na iniiwan ng mga hunter. At bumalik na tayo kung saan naghanda ng isang malakas na pag-atake ang ating bida patungo sa Soul Reaper at sinabi niya sa kanyang isipan kung ganun man ang aming mga trabaho dati ay mas mabuti na yun kaysa naman sa mga hunter na sobrang inaabuso ang kanilang kapangyarihan, hindi tulad ng mga mabababang tao na mayroon pagtutulungan sa isa't isa. At ayon ang aking pananggalingan na hindi ko kayang ikahiya sa kanyang natitirang buhay. At nang dahil dito mas lalo pang pinalakas ng ating bida ang kanyang gagawing pag-atake at napasabi siya sa kanyang isipan na kung hindi ka tinatablan ng mga sandata nakakasiguro ako na sa pamamagitan ng isang mahika ang iyong kahinaan. At nang dahil sapat na ang kanyang naipon kaya't binitawan na niya ang kanyang Great Flame Explosion patungo sa Soul Reaper. Kasabay nito ang pag-ilaw ng suot na kwintas ng Soul Reaper at napasabi siya na nakakamangha ang ating bida nang dahil meron din pala itong kapangyarihan sa mahika at nang dahil diyaan sa iyong mga pinakita wala ka ng karapatan upang mabuhay pa at makalabas sa dungeon na ito. Kaya't makikita na natin ang ating bida, na sobrang nabigla kung bakit ganito ang nangyayari sa kanyang fireball kung bakit nahihirapan siyang gamitin ito. At nang dahil pala ito sa ginawa ng Soul Reaper. At nang dahil sa kagustuhan na gamitin ng ating bida ang Great Flame Explosion upang ipang-atake ito sa Soul Reaper, hindi niya inasahan na bigla itong sasabog sa kanyang kamay at laking tanong niya sa kanyang isipan kung papaano nangyari sa kanyang ginagawang pag-atake at kung bakit hindi niya makontrol ng tama ang kanyang mga kamay. At nang dahil sa nangyaring pagsabog pilit na pinapatay ng ating bida ang mga natirang apoy sa kanyang kamay at sinabing napahiya ako sa ginawa ko at tanong niya sa kanyang sarili na't ama naman ang kanyang mga ginawa at sa tagal na niya itong ginagamit bakit ngayon pa ito nagkaganito. At habang naghahanda naman ang Soul Reaper ng isang unat kamay na pag-atake patungo sa ating bida. Kasabay na nito ang paglabas ng system at minumungkahi niya sa ating bida na gamitin ito sa laban, kaya't laking pagtatanong ng ating bida kung bakit siya tinutulungan ng system at nang dahil naman hindi naman ito nakikialam sa mga huli niyang laban. At nang dahil malapit nang tumama sa kanya ang ginawang pag-atake ng Soul Reaper dali-dali niyang iniwasan ito at gumawa ng distansya sa kanilang dalawa. At habang napapaisip ang ating bida kung papaano niya ito lalagpasan at ang aking kinaroroonan ay kung saan siya malakas at nang dahil dito ang laking advantage nito sa kanya. Ngunit kung pananatilihin ko ang aking ganitong sitwasyon hindi ako aabot sa aking hinahanap at nasa unang dungeon room pa lang ako ganito na kaagad ako nahihirapan. At papaano pa kung maharap ako sa mas mahirap na sitwasyon ano ang aking gagawin? Hanggang dito na lang ba talaga ako? Kailangan ko nang makaisip ng magandang paraan para matapos na ito kung ang halimaw na ito ay gumagamit lamang ng physical na pag-atake at laking tanong niya sa kanyang isipan kung bakit ganito lang ang kanyang ginagawa bakit puro paghalibos lang ng kanyang kagamitan patungo sa akin bakit hindi niya lagyan ng kahit anong klaseng tekita. At nang dahil sa pag-iisip ng ating bida dalo-dali na muling sumugod ang Soul Reaper patungo sa ating bida habang hindi pa ito nakatingin sa kanya. At nang dahil sa pag-iisip ng ating bida hindi niya inaasahan na nakapaghanda na pala ito ng isang pag-atake patungo sa kanya at nang dahil dito dali-daling tumalon ang ating bida upang makaiwas sa pag-atake ng Soul Reaper.
Kaya't sinundan kaagad ng Soul Reaper ang ating bida at muling hinanda ang kanyang pag-atake dito, at napaisip ang ating bida na hindi niya kayang iwasan ang isang parating na pag-atake na ito sa kanya. Kaya't dali-dali niyang sinalag ito gamit ang kanyang dagger at napaisip siya na kamuntikan nang humiwalay ang kanyang ulo sa kanyang katawan. At nang dahil naisip ng ating bida meron nga pala siyang abilidad upang makita ang kahinaan ng kanyang kalaban, dali-dali niyang ginamit ang kanyang observing eye patungo sa Soul Reaper upang makita ang kahinaan nito.